Atin pong awitin ang Just Lean Upon the Arms of Jesus. On hymn number 385. Just lean upon the arms of Jesus. Lean on his arms. Lean on his arms. There is a gate. There is a gate that stands ajar. Power in the blood na lang. Atin pong awitin ang Power in the Blood on hymn 173. Para po sa ating opening song, atin pong awitin ang Take My Life and Let It Be on hymn 211. Take My Life and Let It Be. Tayo pong lahat ay tumayo. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and let them move
Tayo po'y lumuhod para sa ating panalangin. Let's pray. Ama na yung banal ang taas at sa mga langit. Maraming salamat po sa mga araw po na kami po inyong at wala po nangyaring masama. Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat na amin pong mga nagawang kasalanan sa isip, man, salita at sa gawa, limang patuyag. Dadalangin po namin, Panginoon, ngayong gabi na ito ay naway bigyan niyo po kami ng katalinuhan, kaisipan, kalaman upang may maintindihan po kami sa aming mapapakinggan mga mensahe po ngayong gabi na ito. Dadalangin din po namin ang mga pupunta pa lamang po, Panginoon, ay naway ingatan niyo po sila at kayo na rin po kami dito. And ito lang po sa matiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Sa ating pang-pitong gabi ng ating 10 gabing panalangin, ating prayer at ating pasalamatan ng Panginoon na tayo po ay binigyan ng magandang panahon at higit sa lahat ay ang ating magandang kalusugan. So patuloy po na atin pong wini-welcome ang ating lahat ng mga kapatirang narito ngayon. Yung mga bangko na mga bakante, yan po ay may mga angel na nakaupo dito kasama natin. So sa ating mga kapatid na nasa mga tahanan, ay amin po kayong wini-welcome sa atin pong live sa pagmomonitor ninyo ng ating Rampano Facebook page para sa pagsusubaybay ng ating gabi-gabi na pagsamba. So tayo po ay nasa pang-pitong gabi na, no? Malapit na tayo sa pagtatapos. So Friday tayo po ay mag-end ng ating 10 days prayer. So mga kapatid, ang ating pong sequence ngayon ng ating pagkakasunod-sunod, tayo po ay pinangungunahan. Narito ang mga may bahagi. Ang ating monitoring screen ay pinaglilingkuran tayo ni Brother Alvin Mascardo. At ang ating opening song, no, ay binigay sa atin ni Sister Luna Salazar. At ang ating opening prayer ay dinala tayo sa luklukan ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Sister Alaysa Mascardo. At ganoon din, makakarinig tayo ng mensahe ng awit, no, na ibibigay sa atin ng isang kabataan natin, sino pangalan ito? Nabia. Okay, si Nabia. Yan. Lagadi, no? Ito po ay na-trend sa pag-aawit. So siya po ay aawit ngayon sa atin, no? Pero ang magbibigay sa atin, no, ng mensahe ay ipagkakalob sa atin ni Sister Hansel Eligua, no? So mayroon din tayong mga prayer request na atin pong ipanalangin. Okay, so ngayon ay ating ibigay ang anong kasunod nito? Anong kasunod? Special song. Okay. Ating ibigay kay Nabia ang mensahe na ng awit, special song.
Bakit ka nalulumbay? At bakit ka nalumpaypay? Ang lahat di pa tapos. Para sa'yo'y may bukas pa. Pagsanin mo sariling fruit at susunod ka sa Kanya. Siya ang taging buhay mo. Puso niya para sa'yo. Tumingin ka sa langit, pagkat nandun ang pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nagdudulot ng luha. Tumingin ka sa langit, pagkat niya malapit na. Ulitin itong awit, pagkat niya malapit na. Sa mundo sadyang ganyan, marami kas nabiguan. Ngunit siya rin, kung siya ang iyong susundin. Sarili ay huwag asahan, pagkat walang magagawa. Ang kanyang bawat biyaya ang siyang kalungan. Tumingin ka sa langit, pagkat nandun ang pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nagdudulot ng luha. Tumingin ka sa langit, pagkat niya malapit na. Ulitin itong awit, pagkat
Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At purihin natin ang ating Panginoon sa napakagandang mensahe ng awit na ipinagkaloob sa atin ni Sister Nevea. Kaya napakaganda pong isipin na yung ating mga anak ay nakikita po dito sa pulpito para sa gawain ng Panginoon. Ano po? Ngayon po ay ikapitong gabi ng ating 10 days of prayer. At ang ating pong pamagat ay ang pinakawalan. Ang ikapitong araw po na ito ay naglalaman tungkol sa turuan ang mga bata at lahat ng henerasyon na magsalita para kay Jesus. Bilang mga magulang, kayo po ang tatanungin ko, sa palagay niyo po, ano po ba ang layunin ninyo sa inyong mga anak? Biglang isip sa atin, bilang mga magulang, ano po ba ang gusto natin sa ating mga anak? Ang naisip ko po agad ay gusto ko po na makatapos ng pag-aaral yung aking mga anak para sa magandang kinabukasan. Siguro ganun din po ang inyong iniisip. Di ba po mga kapatid? Lalo tigit kung tayo po ay may mga anak na nag-aaral pa lamang. Ngunit ang layunin ng Diyos ay iba. Di ba po? Ang layunin ng Diyos para sa mga batang lumalaki sa ating mga tahanan ay mas malawak, mas malalim, mas mataas, kaysa sa naiintindihan ng ating limitadong pananaw. So naisip na po ba ninyo kung ano po ba ang nais ng Panginoon para sa ating mga anak? Tulad po ni Daniel, na kung saan itong si Daniel ay nag-aral ng salita ng Diyos at ang kanyang mga gawa. Natuto siyang na maging tapat na paglilingkod. Pagdating sa panahon ay tatayo sa mga kapulungang pambatasan, sa mga bulwagang pangkatarungan o sa mga korte ng hari bilang saksi para sa hari ng mga hari. Ito po si Daniel nung panahon po niya. Ito po ang kanyang layunin o pinagkaloob na gawain sa kanya ng Panginoon. Kung paano natin pinapasa ang ating mga talento sa ating pamilya at sa ating mga kaibigan, ay maipapasa din natin ang pananampalataya, lakas ng loob at espiritual na misyonero. So napakahalaga po nito. Akala po natin yung mga pag-uugali, yung ating mga gawain sa ating tahanan, ayun lang yung naipapasa natin sa ating mga anak. Pero hindi po pala mga kapatid. Maaari din natin na ipasa sa kanila ang pananampalataya na meron tayo at higit sa lahat yung pagiging espiritong misyonero. Yan po yung pinakamahalaga. Bilang mga magulang, ano ba yung ating kahulugan? Sa palagay niyo po ba mahalaga ba tayo? Sino po nagsasabi sa inyo mahalaga ang pagiging isang magulang? Ayan, talaga po. Mahalaga po, kasi mahalaga din yung ating gawain para sa ating mga anak. Dahil tayo ang magiging sample nila, sa atin sila matututo. Di ba po mga kapatid? Sabi dito, ang pagiging isang magulang ay malaki ang gawain. Ito ay ang pag-ibig at pagmamahal natin sa ating mga anak at lalo't higit yung pagtuturo natin sa kanila. So mahirap po talaga maging isang magulang, maging isang lalo't higit po nakaka-amaze po yung mga solo parents eh. Kasi sobrang hirap po. Lalo na po yung yung nag-iisa lang po yung yung magulang na nag-aasikaso sa mga anak. Napakahirap po talaga. So, sabi po dito, upang maging mga guro ang mga magulang ay kailangan maging mga mag-aaral na patuloy na nagtitipon ng liwanag mula sa mga salita ng Diyos at pamamagitan ng utos at magiging halimbawa
ay dinadala ang mahalagang liwanag na ito sa pagkatuto ng kanilang mga anak. So dapat po tayo mga magulang ang magsisimula po muna tayo sa pag-aaral. Kasi ano po ang ating isi-share sa ating mga anak kung tayo po mismo ay kulang sa kaalaman tungkol sa Panginoon. Kaya dapat po mag-umpisa po muna sa atin. Sa kanyang karunungan ay pinag-utos ng Panginoon na ang pamilya ang magiging pinakadakila sa lahat ng ahensyang pang-edukasyon. Sa tahanan, magsimula ang edukasyon ng bata. Ito ang kanyang unang paaralan. Dito kasama ang kanyang mga magulang bilang tagapagturo. Dapat niyang matutunan ang mga aral na gagabay sa kanya sa buong buhay niya. Yan po ang napakahalaga po bilang mga magulang. Dapat tayo ang unang magiging teacher nila. Sa tahanan po mag-uumpisa ang pag-aaral ng mga bata. Ano po ba dapat niyang pag-aralan nila sa ating loob ng tahanan? Paggalang. Nakikita po ba ito sa ating mga anak? Pagsunod. Matutunan ang mga aral na gagabay sa kanya sa buong buhay. Pagpipitagan, pagpipigil sa sarili. Nakikita po ba ito sa ating mga anak? Nakakalungkot po. Ako po nalulungkot din po ako kasi talagang nakikita ko po na kulang po yung pagtuturo ko sa aking anak. Kaya dapat po pala, ito yung mga aral na dapat na ituro sa ating mga anak. Lalo't higit yung pagsunod. Napakahirap po talagang pasunurin yung ating mga anak. Dahil ngayon, mas marami pong impluwensya na nakikita nila sa TV, sa cellphone. Maliban pa po doon. Nung araw po kasi, natatandaan ko, nung panahon ko po, ang impluwensya po na naaalala ko ay yung mga tao sa paligid ko dahil kung sino yung mga kalaro ko. Yun ang nai-impluwensya na ako. Pero ngayon po, iba na. High-tech na. Social media na. TV na. Nung araw po wala kaming TV eh. Nagkaroon po siguro kami ng TV, na ako? High school or college na. Nung panahon po yun. Pero ngayon, baby pa lang may TV na yan. Baby pa lang may cellphone na yan. Ako po nagkaroon ako ng cellphone college na din. So talagang malaking impluwensya po ang nangyayari. So paano po natin matuturuan ng mga magagandang aral sa ating mga anak kung marami pong naiimpluwensyahan sa paligid nila? So ano po dapat natin gawin? So, ang mga impluwensyang pang-edukasyon ng tahanan ay isang matibay na puwersang pagpapasya para sa kabutihan o para sa kasamaan. Sa maraming aspeto, ang mga impluwensyang ito ay tahimik at dahan-dahan. Ngunit kung pagsusumikapan sa tamang panig, ang mga ito ay magiging isang kapangyarihang may malaking epekto para sa katotohanan at katuwiran. Kung ang bata ay hindi naturuan ng wasto sa tahanan, si Satanas ay tuturuan siya sa pamagitan ng mga ahensya nais niya. So yun po ang nakakalungkot. Kung ang ating mga anak ay mapabayaan natin sa ating tahanan, gagawa po ang kaaway para ang kaaway na ito ang magtuturo sa ating mga anak. So mas nakakalungkot, mas delikado, mas risk, kumbaga sa sigurado na ang ating mga anak ay mapupunta sa kapahamakan. Kung gayon, gaano kahalaga ang pag-aaral nasa tahanan? Ituring ang samahang pamilya bilang isang paaralan ng pagsasanay kung saan inihahanda mo ang iyong mga anak para sa pagganap ng kanilang mga tungkulin sa tahanan, sa lipunan at sa iglesia. Yan po yung pinakamahalaga. Maturuan po natin ang ating mga anak ng tungkulin sa ating tahanan. Sometimes po, dahil nakikita natin na hindi kaya ng ating anak, yung mga magulang na ang gumagawa. So hindi po dapat. Dapat turuan natin sila ng responsibilidad sa ating tahanan. Hindi lahat ng bagay ay iaasa sa ating mga magulang. Sa lipunan, diba po? Kung papaano sila makikisama at kung papaano sila maninindigan sa Panginoon. Kasi dito po, paglabas natin dito, alam ko po na
ang bawat isa sa atin ay nagkaroon din po ng challenge kapag tayo ay nasa school, nasa paaralan natin. Ngunit, paano kung tayo ay kulang sa kaalaman? Di ba po mga kapatid? Madadala tayo ng mga kaibigan natin sa labas. Kasi hindi natin alam kung paano manindigan sa katotohanan. At higit sa lahat sa iglesia. Mga kapatid, nakikita po ba natin ang ating mga anak na nasa loob ng ating iglesia, nasa loob ng ating simbahan? Nagtataka, bakit kaya itong anak ko ayaw na ayaw sumimba? Di ba po, lagi tayong hindi po natin namamalayan kaya pala po ayaw sumimba ng ating anak kasi tayong mga magulang nahuhuli tayo sa simbahan. O kaya naman sabi, sige anak, magsipagliguan na kayo at kayo ay pumunta na sa simbahan. Di ba? Hindi natin napapansin na akala natin ay maganda na yung ating ginagawa para dahil gusto natin yung ating mga anak na nakikita sa iglesia, pero tayo, hindi naman tayo nakikita sa iglesia. Gusto natin yung ating anak, maganda po na nakikita natin dito sa unahan, na nag-join sa gawain ng Panginoon, pero tayo mismo ng mga magulang ay ayaw pumunta sa pulpito. Kasi ayaw natin na mag-join sa gawain ng Panginoon. So ano po ba ang hahanapin natin sa mga anak natin kung tayo mismo mga magulang ay hindi natin nagagawa ang ating gampanin? So sabi po dito sa Acts 2 verse 17, at mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at ng inyong mga anak na lalaki at babae ay mga guhula at ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain, ang inyong mga matatanda ay nagsisipanaginipan ng mga panaginip. Sa 18, ood sa aking mga lingkod at lalaki at sa aking lingkod na babae, sa mga araw na iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu, magsipanghula sila. So mga kapatid, darating ang panahon na ang Panginoon mismo ang mananawagan sa ating lahat. Alam ko po na may mga kabataan po dito. So ngayon pa lang, nakikita na ninyo kung ano yung magiging future bilang mga magulang, kung ano yung magiging responsibility, at kung ano ang magiging challenge, at kung ano ang nais ng Panginoon kung kayo ay magkakaroon ng sariling pamilya. Dati nung dalaga pa ako, hindi ko to iniisip. Sabi, madali lang pala kasi marami naman ako nababasa ng mga guidance sa ano. Pero hindi pala. Pag nasa actual na, doon nyo palang po malalaman talaga na mahirap pala. Akala natin, madali lang yung nababasa natin sa babasahin. Akala natin, kaya natin yon. Pero hindi po madali para sa atin. Lalo tigit kung wala ang Panginoon. Sa tulong at gabay niya, mahirap po talaga maging magulang. Kaya mga kapatid, ngayong gabi ay atin pong ipanalangin sa bawat isa sa atin, lalo tigit yung mga magulang, na tayo ay maging mabuting modelo, na maturuan natin ng mabuti ang ating mga anak, at yung ating mga anak ay maging masunurin po sila, at para pagdating ng panahon na kailanganin na sila ng Panginoon, sila ay handa na gampanan ang tungkulin na ipinagkakaloob ng Panginoon sa kanila. Muli po ay magandang gabi po sa ating lahat. Okay, so tayo po ay dadako na sa ating panalangin. So, ganun din, no? Tayo po ay dito sa gitna. At ibigay natin kay Brother Alvin ang ating mga ipanalangin at kung sino ang mga naka-assign ngayon para sa magdala, no? Sa ating mga prayers. Okay? So tayo po ay tatayo at tayo po ay dito sa gitna, mag-circle tayo para sa ating sama-samang panalangin.
Ayan, so kung meron pa po kayong mga nagdag po sa ating prayer requests, meron pa po kayong gustong isama, na isama po natin. Ito po, Lagadi Family, DSWD, NP, CSO, Bingranis po ito, yung nilalakad. Paano po ba yung construction? Yan. So kung wala na po kayong gusto pang idagdag sa prayer request, before po tayo mag-pray, kantayin po natin ng I'll cast all my care. Pagkatapos po ay ng prayer ay Hear our prayer, O Lord. So una pong manalangin si Brother June. Sundan po nito ni Brother Ronnie, and then tatapusin po ito ni Pastor Jose. All my cares upon you, I lay burdens down before thee. Anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Aming banal nga Diyos, nandyan ka sa taas-taasan sa mga langit. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. Patuloy niyo kaming iniingatan at patuloy din kami nakikinig sa inyong mga salita. Paalaala sa bawat isa sa amin. Sa gabing ito, Amang Diyos, kami po ay muling makiusap sa inyo. Narito po yung mga pangalan na aking babasahin. Brother Ronnie, niyo po nakita ang kanyang kalagayan at kalusugan. Ibigay sa kanya ang kompletong recovery. Ibigay sa kanyang lakas, kalakasan sa kanyang katawan, ang kanyang sugat na ito ay maalis na. At inyo pong gamitin ang mga tinitake niyang mga gamot na maging epektibo upang maging patuloy din na siya ay gamitin ninyo sa inyong banal na gawain. Narito din si Sister Yuli. Patuloy din kaming lumalapit sa inyo sa kaniyang kalagayan at kalusugan, sa kaniyang sakit sa puso, depression, mga karamdaman na hindi naman namin hinihiling upang manatili. Kaya kami patuloy nakiusap sa inyo na ito ay malis na sa kaniyang katawan sa pamagitan ng inyong banal na kamay upang paalisin ang lahat ng mga karamdaman sa kaniyang katawan upang gamitin siya sa inyong banal na gawain sa iglesia ito. Tulungan din si Brother Alvin Ubo sa kaniyang ubot sipon, inyo siyang pinagaling. Pagpalain din ang kaniyang patuloy nga magandang kalusugan, gamitin siya na maging effective sa iglesyang ito sa inyong banal na gawain. Ganon din si Ma'am Mercy and Sir Rumi, ang kanilang kalagayan ngayon doon sa US, ibigay sa kanila ang magandang kalusugan, patuloy, good recovery, upang maalis na rin ang kanyang naramdaman sa kanyang katawan. Inyo pong maipahintulutan na ang mga tinitake niyang mga gamot upang ito'y gamitin na maging epektibo at maging maayos na ang kanilang kalusugan na sila ay makarating dito upang patuloy din kami magsama-sama para sa paglilingkod sa inyong banal na gawain. Pagpalain din kanilang anak, si Amy, na magkaroon din ng magandang kalusugan, pag-iisip, na patuloy siyang i-guide sa inyong banal na espiritu, na siya po ay magamit din sa inyong iglesia. Pagpalain din si Ashley at Jus Balihos, na siya ay nagkaroon ng depression. Inyo pong ipagkalob sa kanya ang kalunasan sa kaniyang pag-iisip, na maalis na ang kaniyang mga negatibong pag-iisip
At ang lahat ng ito'y sanhi ng inyong kaaway upang siya ay mahiwalay sa inyo. Bigay sa kanya ang magandang kalusugan, patuloy ang kanyang treatment, na siya ay maging normal na ang kanyang pag-iisip at siya ay makarating sa kanya ang katotohanan. Ganon din si Nasya Neri. Siya po ay mayroong depression. Ibigay sa kanya ang magandang kalusugan, patuloy na siya ay magkaroon din ng magandang pag-iisip at siya ay makarating sa kanya ang katotohanan sa kanilang pamilya, O Diyos. Ganon din si Sister Crispa, ang kanyang kalusugan, bigyan siya ng lakas, maalis na ang kanyang depression, sakit sa puso, sa kanyang pag-iisip, mawala ang mga negative sa kanyang pag-iisip, ibigay sa kanyang kalunasan upang siya ay makatulog na maayos sa buong gabi at gamitin siya na maging epektibo, hindi lamang sa kanyang trabahoan, kundi sa inyong iglesia. Pagpalain din si Brother Melchizedek Aklon at ang kaniyang mga anak, pamilya. Pagpalain, O Diyos, na sila ay magaling na rin sa pamagitan ng inyong paghipo sa kaniyang katawan at ang lahat ng kaniyang tinitik na maging representative sa inyong banal na kamay upang siya ay maayos na at maranasan ang kalunasan at kalakasan sa katawan upang siya rin ay patuloy ninyong gamitin sa inyong banal na gawain. Ganon din ang aking kalusugan, O Diyos, itong patuloy na ubo at saka sipon at ganon din ang bukol dito sa aking liig na ito ay mawala na sa pamagitan ng inyong tulong, O Diyos. Mga herbal at tinitik na ito ay maging bigyan niyo ng bisa upang gamitin na maging effective at sa mga huling sandali, sa huling mga araw, gamitin pa ang katawang ito para sa paglilingkod sa inyo, sa inyong banal na iglesia at sa inyong banal na gawain. Salamat, Panginoon, na ikaw ay nakikinig sa amin. Inaasahan namin ang lahat ng aming hiling ay hindi po kami mabibigo dahil naranasan namin na kayo po ay nariyan at dininig niyo ang aming mga daing at aming inaasahan na aming tanggapin sa pangalan ni Jesus. Sa pagpatuloy, O Diyos, ng amin pong mga kahilingan sa inyong espiritual, inilalapit naming muli sa inyo, Diyos, na kahit ito ay nasa panggabing o paulit-ulit namin na sinasambit ang mga pangalan na nilito na nakakasulat, Panginoon, naway po'y inyo pong dinggin at ikaw ay gagawa sa kanila, sa mga kapatiran naming narito ngayon, na akin pong muling babanggitin. Brother Alvin Lloyd Mascardo, na siya, Panginoon, ay inyo pong itinalaga bilang pangunahing elder sa mga kabataan. Pagpalain mo siya, Panginoon. Inyo pong pagkalooban siya ng spiritong higit na kanyang kakailanganin, Panginoon, para po sa kanyang pangunguna sa iglesyang ito. Tulungan mo siya, Panginoon, at ikalooban mo siya ng karunungan ang mga kabataan na kanya pong magiging pangunahing gabayan. Nawa, O Diyos, na ito po ay ikaw ang manguna at magpala. Ganon din si Alci, na kung saan ito po inyong lingkod, Panginoon. Inyo po itong kalastas kung gaano ito kagamit sa inyong pong gawain. Kaya't sa oras na ito, inyo pong dalawin siya sa kanyang kinaroonan at muling ipuin ang kanyang puso na muling malaala niya, Panginoon, ang kanyang Panginoon na nagpala, nagbigay ng kasigasigan, nagbigay ng tagumpay, at kanya po, Panginoon, na muling ikaw ay kanyang paglilingkuran
sa mga oras na ito, o Diyos, inyo po siyang dalawin at dampulayan mo ang inyong makapangyarihang kamay at siya'y muling makapiling sa namin sa pagsamba. Gayon din ang mga kabataan ng itong iglesyang ito ng Rampano. Bati din niyo, O Diyos, ng aming pong mga kabataan ay sa ngayon ay hindi pa labis ang kanila pong pagkakaisa. Tulungan mo sila, Panginoon. Sa pangunguna ng inyo pong mga leader ng mga kabataan na itinalaga, si Brother Jimmy Salazar Jr. Tulungan mo, Panginoon, na gagawa ka ng kanila pong mga kaparaanan upang sila ay muling magkaroon ng sigasig at pananaw na magkakaisa at magkasama-sama sa paglilingkod sa inyo, O Diyos. Ganun din, nakita ninyo ang inyong lingkod, si Brother Dudes Bellejos. Sa Panginoon ay taos-pusong sumasamo sa inyo. Anuman ang kalagayang meron sa kanyang buhay, O Diyos, batid po ninyo na siya ay nagsusumikap upang siya ay inyong gamitin sa larangan ng ministry ng City Jail. At gamitin mo siya, Panginoon, gayon din sa iglesyang ito. Higit sa lahat, sa kanyang tahanan, kanyang asawa at kanyang mga anak. Tulungan mo siya, Panginoon, na ang liwanag ng katotohanan ay kanya po itong madala sa kanyang tahanan at silang lahat, O Diyos, ay inyo pong tawagin kung paanong tinawag niyo si Brother Dodds na maglilingkod sa inyo. Ganun din, O Diyos, ang kanyang buong sangbahayan. Ganun din, Panginoon, ang pamangkin ni Sister Marian. Tulungan mo sila, Panginoon, na magiging aktibo na silang magdalo sa pagsamba at maging sa kanila pong personal na conviction sa inyo. Panginoon, aming pong mga kapatiran na mayroong mga problema sa spiritual. Batid po ninyo, Panginoon, si Sister Marian, sila si Brother Richie, si Shaila, at iba pa, Panginoon, na narito na patuloy na nagsamba dito. Panginoon, ipagkaloob mo sa kanila ang muling buhusan ng inyong banal na espiritu at maayos ang kanilang mga problema sa inyo, Panginoon, upang ang pagpapala ng paglilingkod na nais po ninyo ay inyo pong maipagkaloob sa kanila, Panginoon, at lubusan ng aming mga kapatid ay magiging tatanggap ng inyong pagpapala ng kaligtasan at ang buong sambahayan nila, Panginoon. At ganoon din, O Diyos, dinadalangin ko si Sister Evelyn Mantala Balingit, na siya, Panginoon, ay nariyan sa kanyang tahanan kasama ni Tubi. O Diyos, amin pong hinihiling sa inyo na kahit sila ay nagkasamang mag-ina, inyo pong laksan ang kanilang loob at higit sa lahat ay paunawa mo sa kanila kasama nila ni Sister Yoli, ni Brother John, ang kanyang mga biyanan upang ang kaniya pong ang katotohanan ay kanila pong maunawaan, O Diyos, at sila ay magiging kasama na magsamba sa inyo, Ama. Amang banal, dinadalayin ko rin po ang pamilya ni Sister Bing Lagadi, na kung saan ang kanyang mga anak, Panginoon, pagkaloob mo sa kanila ang pagkakataong magkasama-sama silang muli sa pagsamba sa iglesyang ito. Mga anak niyang lalaki at ang anak niyang mga babaeng dalawa, Sister Bing, aliwin mo, Panginoon, at tulungan mo maging sa kanilang pinansyal. Alam po ninyo, Panginoon, ang aming kapatid na ito ay nag-iisang itaguyod ang kanyang pong mga anak sa pag-aaral. At pagpalain mo, Panginoon, ang kanila pong mga pangailangan, higit sa lahat ang espiritual. Panginoon, dinadalangin ko rin sa inyo si Terobian, sila si Rigi, okay? At ganun din si Brother George, nasa kulungan, na siya po, O Diyos, ay patuloy na nag-share ng inyo pong pabalita sa iba pang mga nakukulong na kung saan walang pag-asa, ay mabibigyan ng pag-asa
sa kahit na sa loob sila ng kulungan, Panginoon, ay maipahayag ni Brother George ang inyo pong salitang katotohanan upang sila, Ama, ay tatanggap sa inyo bilang ikaw ang kanilang personal na tagapagligtas. O Diyos, ang aming anak, aking anak si Queenie, sa kanya pong OGT, tulungan mo siya, Panginoon, sapagkat siya po ay nasa panahon ngayon ng kanya pong pag-OGT sa City Hall. Pagkalooban mo siya, O Diyos, ng lakas na loob at ganoon din ang karunungan, anumang mga function na kanya pong magawa, O Diyos, naway ito'y magawang inyo pong patnubayan, Ama. At lahat ng ito'y aming idalangin sa inyo, O Diyos. Mayroon pa mang mga hindi sambit ng aking pong labi, Panginoon, ito po'y batid po ninyo, Ama, na amin pong idulog sa inyo, sapagkat ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran, na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob, hanggang sa mga oras na ito, Panginoon, hanggang sa inyong pagbabalik, itinataas namin ang inyong pangalan, at tanggapin mo ang aking dalangin na isang mabangong usok na insenso na lulukop diyan sa inyong trono. Panginoon, salamat po sa inyong pagdinig. Akin po itong binabalik ang pasalamat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Sa pagpapatuloy dakilang Diyos, una sa lahat, nagpapasalamat kami sa 10 Days of Prayer na initiative ng World Church na kung saan ang mga kapatid ay muli pong i-renew ang amin pong relationship sa inyo. Mula pa nung unang gabi hanggang sa kasalukuyan, Panginoon, patuloy po namin hinihiling ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Baguhin niyo po kami, Panginoon, ang amin pong mga pag-uugali na ang likas po ni Kristo ang siyang masumpungan sa amin. Salamat din po, Diyos, sa paalala sa amin sa pamamagitan po ng dinalang mensahe ngayong gabi na kung papaano po namin tuturuan, sasanayin po ang aming mga anak upang kung sila man po ay wala na sa amin pong poder, kanila pong maisabuhay ang mga values na naaayon po sa inyo pong kaharian. At tulungan din po kami na maging mabuting magulang, na makita po ng aming mga anak ang good example sa amin pong buhay, upang makita po nila si Kristo sa amin at sila po'y sumunod sa inyo at sama-sama po kaming maglilingkod, Panginoong Diyos. Narito po ang iilan sa mga prayer requests, kadugtong po ng mga nailista sa papel pong ito. Dadalangin po namin ang Salazar family, Sister Lona. Meron po siyang personal problem. Kung ano man po ito, Panginoon, kayo po ang magbigay ng katugunan. Bigyan niyo po siya ng kapayapaan at kapanatagan kapag kanya pong idinulog sa inyo na po niya ilalagak ang kanya pong mga hinihiling. Gayon din po, Panginoon, ang financial problem ng bawat isa. May mga pangangailangan po kami, Panginoon, sa amin pong buhay, marahil sa amin pong mga anak, marahil sa pag-aaral nila, o di kaya sa mga babayarin. Panginoon, tulungan niyo po kami na ma-provide po ang mga bagay na ito. Lalo't higit, Panginoong Diyos, tulungan po kami na makapagtapat po kami sa inyo sa lahat po ng kaparaanan, higit sa lahat sa pagbabalik po ng aming ikapo at amin pong handog na siyang gagamitin po ninyo upang mas lalong lumago pa ang gawain. Panginoon, ang iglesyang ito ay meron pong binubuong choir. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng commitment sa kanila pong mga practice upang sa panahon na sila po ay mabigyan ng bahagi, mabigyan nila ng kapurihan ng inyong pong pangalan sa pamamagitan ng kanilang mga awitin. Idinadalangin din po namin ang pag-settle sa hospital bill ni Brother Ronnie, na kung saan gagamitin niyo po si Imelda Papin na meron po siyang tungkulin sa gobyerno, na makonsider po niya ang panawagang ito, Panginoon, sa tulong po ninyo. Gayon din po ang Flores family at ang mga kabataan, anuman pong mga concerns meron po sila, Panginoon, tulungan niyo po sila. Piloton family, ang mag-asawang Solis at ang Salazar family. Mayroong mga kabataan din pong mga estudyante na mag-e-exam sa Wednesday. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na ang lahat po ng kanilang napag-aralan
ay kanila pong maalala sa panahon ng pagsusulit, Panginoon, upang sila po ay makapasa. At dalangin din namin si Sister Bing na nilalakad po ang DSWD at PCSO sa anumang rason, Panginoon. Marahil ito po'y financial. Tulungan niyo po siya, Panginoon, bigyan ng sapat na katalino at kaisipan sa mga hakbang na kanyang gagawin. At ang pamunuan din po ng gobyerno ay tutugon sa pangangailangan ng kapatid. At ang panghuli, Panginoon, ang Lagadi family sa kanilang health and guidance po ninyo na concern, tulungan niyo po sila, Panginoon. Ano man po ang kanilang mga panukala, ano man po ang kanilang nais sa kanilang pong buhay, Panginoon, ito po'y naayon sa inyong kalooban, ipagkaloob niyo po. Tigit sa lahat, Panginoon, ang lahat po ng mga kapatiran sa iglesyang ito ng Rampano, pagpalain niyo po. Maging ang mga kapatid na wala po dito, hindi namin kasama. Sa anumang kaparaanan, Panginoon, marahil sila may karamdaman, dalawin niyo po. At ang mga kapatid namin na hindi nakadalo sa anumang kaparaanan, Panginoon, huwag niyo rin po silang kalimutan. Ngunit espesyal na pagpapala ang aking hinihiling sa mga kapatid na nandito ngayong gabi. Salamat na inyo pong diringgin ang aming mga kahilingan dahil itong lahat ay aming dinadalangin sa makapangyarihan at banal na pangalan ni Jesus. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ears to us and grant us thy peace. Amen. Para po sa ating pagtatapos, atin pong awitin ng O Worship the King on hymn number 49. O Worship the King. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na mahabaging ka po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito sa napakagandang mensahe na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Amin pong hinihiling na tulungan niyo po kami
na magampanan po namin ang aming mga tungkulin sa aming mga anak. At kayo po, Panginoon, na manguna sa aming mga desisyon, sa aming mga gawain, sapagkat alam po namin na hindi po namin to kakayanin, na wala po kayo sa amin. Ganon din po sa week of prayer na ito, Panginoon, nawa po kayo ang patuloy na manguna sa amin, at kami po ay patuloy ninyong gabayan, at manatili po kaming tapat na sumusunod sa inyong kalooban. Maraming salamat po sa pagdinig ng aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.